Good morning guys, today is Wednesday, October 15. Nandito tayo ngayon sa Saskatoon. At naligo muna sa Flying J. Basta sa Flying J, kahit wala akong plano maligo, napapaligo talaga. So kape muna tayo. At ang temperature dito ay positive 2. Dito tayo sa Flying J truck stop. So ang next assignment natin ay pipick up tayo ng asin dito sa Ceres Industries. Ayan yung trailer natin, truck and trailer. So pipick up tayo ng asin papunta ng Victoriaville, Quebec. Ang appointment natin 9 AM, ang oras pa lang natin ay 8 AM. So ready na tayo, lalapit doon. Lapit na tayo para abang na. Diretso na pick up pagdating ng oras natin. Ready na si Kenji. Pag nakikita ko to, nalulungkot talaga ako eh. So nag-check up ko naman to kahapon. Ready na si Kenji. Check up ko kahapon, then ganun pa rin yung issue niya. Pumutok pa rin yung fuse, kaya siguro grounded, kaya papacheck up ulit natin to mamaya or bukas sa Regina. Ganda ng Volvo, ganda ng Volvo yan, 2015 na Volvo, parang spaceship ang forma. So let's go. Alis na tayo para kung ma-ready na yung load natin ay makapick up na kaagad tayo. Turn left onto Saskatchewan 16 East. Ito yung Saskatoon. Continue on Saskatchewan 16 East for 7 kilometers. Nandun pa yung pinakasentro, pero ito Idlewild. Parang sentro na rin. Medyo makitid lang yung daan na dito sa Saskatoon. Itong Idlewild Trans-Canada Highway ito, pero medyo wala na kasing shoulder eh. Kaya parang makitid siya tingnan, kasi kalsada din, gutter na agad. Wala nang space na shoulder pa. Speed limit lang dito 50 km/h sa bayan na to. No exemption. Depende na lang kung matigas ang ulo mo talaga, di ba? Kung taga born Canadian ka, kasi may mga matitigas pa rin ang ulo eh. Coffee, kakulay ng Tim Horton na rin siya. May tao doon nakasilip po. Itong Saskatoon guys ay asinsadong bayan or parang city pala ito, Saskatoon City. Isa sa mga asinsadong city itong Saskatoon. Kaya umaga pa lang busy na yung kalsada. Dito sa Saskatoon, itong circle drive nila ay 90 km/h lang. Sa Regina, yung ring road namin, nasa 100 km ang speed limit naman doon. Pati sa Calgary, Edmonton, 100. Buti nga dito 90 lang. Tama lang tong 90 kasi matuloy na masyado yung 100 kahit doon sa
Calgary, Edmonton. Nalulula ako kasi ang tutulin, 100 ang speed limit doon ng Circle Drive. Unlike sa 90, pwede ka pa mag-low below 90. Unlike sa 100, wala yata nagmi-minimum ng 90 doon. Talagang 100, 90 above, ganon, almost 100. Pero ito 90, magbibilo ka pa. O yan, takbo natin below 80, below 90. In 3 kilometers, take the Saskatchewan 5 East to College Drive exit. So dito na tayo guys, pipick up. Dyan yung planta, planta ng asin. Take the next right. So pagpasok natin dito guys, You will arrive at your destination. dito tayo kakaliwa. Then pangalawang kanto tayo kakanan. Hindi dito kasi parking nila yan ng kotse. So lahat tayo pagpupunta dito at pipick up, dadaan tayo sa timbangan para matimbang nila kung ilan yung empty weight natin. Yan. Para makita rin natin kung ilan ang timbang ng empty natin. So stop muna. 5 km maximum on scale, no sudden stop. So go tayo. 5 km lang ang speed pagdadaan sa timbangan. Then wag mamemreno ng bigla kasi masisira ang timbangan. Andiyan yung opisina, andon. So ang empty natin ay 20,780. Full tank yan. 20,780 kg. Kilograms tayo. Andun yung gauge nyo. Gilid tayo dito or doon. Dito tayo kasi maputik doon. Ayun, lagpasan lang natin na hindi ma-block natin yung timbangan. Siyempre ko tayong jacket kasi malamig. Helmet. Safety shoes. Go. 3-point contact tayo lagi para sure. Kundi na naman yung ilaw natin, no? Grounded talaga. So dito tayo punta sa opisina. Ngayon kung loaded na tayo, titimbang pa rin tayo. Kung gusto niyong tumimbang, kung hindi tayo sure sa gauge natin, timbang pa rin tayo then bago i-tarp. Nag-yelo na.
So nakuha na natin yung papel. May 40 pallets tayo na ikakarga. Iba-iba pala to. 10-10 magkakaiba. Iodized salt, Magnum TM, Cobalt iodized, Cell mineral, and Trace Purby. French eh. So pupunta tayo doon sa likod, pipila, at may container pa kinakargahan. Ayon, susunod tayo dyan, pero pupunta tayo sa shed. Hindi na natin ginawa na ng video doon kasi nga syempre confidential siguro para sa kanila. Bibigay natin to sa operator. Belt. Then ang kargahan niyan itong shed na to, pero doon tayo papasok sa likod. Ay, hindi pala to yung susunod. Tama. Yung isang building pala. Ayun pala. Ayun yung isang building. Ayun. Yung bago. So ikot tayo dito sa likod. Ayan, dito tayo pipila at may darating dyan, may magbubukas sa atin na operator at i-guide tayo kung saan tayo paparada. Ayan, antay lang tayo dito, alam na nila na may truck dito. Pasok na tayo, guys. What this one? We need to do load check for previous guys, so it's take a couple of minutes. Okay, no problem. Yeah, sure. You walk in. Sana walang darating pa na truck para dito tayo mag-tarp sa loob. So i-prepare na natin yung mga kailangan natin sa baba, like bungees, strap. Ayan yung mga pangarga natin, guys. So prepare din tayo ng plastic corner, guys, kasi yan ang kailangan dito. Kailangan lalagyan natin ng plastic corner. Dito lang muna. Sa kabila naman.
So 5 hilera itong ano, 5 hilera to. Then ito yung sentro natin, dalawa doon sa harap, dalawa din sa likod. Kasi 20 dito, 20 doon, may papatong pa sa ibabaw. So ngayon tulad nito, hindi pantay-pantay, papatungan pa to, kaya ayusin natin, tulak natin. Kasi pag napatungan na yan, hindi na natin maayos yan. Okay. Ayan. So kasya dyan yung steel tarp natin. Sakto yan, steel tarp. So ito rin, pina-adjust ko, ito yung sentro, pa-adjust ko sa puwet. Mas lamang doon sa puwet kaysa di sa unahan, kasi yung timbang ang inaano natin, yung timbang dito tsaka doon. So lalagyan natin ng plastic corner yan para hindi masira tong, para tumama ba. Tulad ganyan, dalawang matatamaan niya na ano. Kung strap lang, isa lang tatamaan, pero ito dalawa. Ganyan, both side. Ayan. Mamaya secure natin. So habang nagaano, prepare na natin yung steel tarp. Ayan. Mabigat din yung steel tarp, parang nasa 25 kilos o 30 kilos yan, more. Kasi yung lumber tarp 50 kilos yun eh. Dito walang arti-arti. Ito dito sa unahan. Yan siya. So ayusin na natin to. Ito kasi pang ano yan, pang emergency na gamit.
Si Ken makakabiyahe na ng Quebec. Ano Ken? Biyahe tayo ng Quebec Ken? Ha? Ito sakto, kaso lang dito usli. Sakto rin, pasok rin naman, okay na to. Patulak sana natin to konti ito. I-start na pala natin to batuhan ng ano, strap. Hindi na pala kailangan ng ano to, kasi bags pala yan, strap, plastic corner. No need to put plastic corner, right? Yeah, you can. Yeah. Okay. You can use those, whatever works for you. Alright. Okay. Lalagyan na lang natin para sure. Babatuan na lang muna natin ng strap din para malagyan natin ng plastic corner. Okay, matatapos na. Ang gauge dito allowed tayo 78, so nasa 74 lang, okay na. Sol? Perfect. Thank you, sir. So batuhan na natin ng strap para malagyan natin ng plastic corner.
Itong mga ganitong alanganin, portable strap na lang lagay natin. Kasi hindi pwede na isang strap lang yan dahil taas baba yung load natin. Magubad tayong jacket, mainit na. Mag-vest na lang tayo. Wala tayong vest dito. Ito naman portable strap. Oh my. Can alright, okay. May truck daw sa labas, nakagantay, kaya sabit lang natin to. Oops. To. Yun lang ang mahirap pag may truck sa labas tayo, mahangin. Nakapalitan naman to kaya pwede natin i-travel. Lalabas lang naman sa shade. Ganyan lang siya para hindi masagasaan ang gulong natin. Allowed tayo dito 78, so 74 lang siya, pasok. Mahangin pa naman sa labas. Thank you, buds. Thank you. Okay, pag umilaw lahat, start. Hindi pa lumalabas yung ano natin. So ito guys, ito yung panungkit ko. Prepare ko na yung mga plastic corner, pinaglalagay ko na sa lahat ng tapat ng ano, ito yung portable strap kasi alanganin yung ano niya. Kaya ano, lalagyan natin ng portable strap. Ito sa tapat niya. Tapat-tapat na yan, nilagyan ko na lahat ng plastic corner para mabilis ang galawan natin.
Itong panungkit na to, napaka-importante sa akin, lalo na kung mataas pa itong load. May mga lumber tayo na pangarga na kailangan ng plastic corner. So ito, retractable to, mahaba pa to. Ito may pindutan, oh. Ito hindi siya tapat, dito natin. So ito portable strap din, kasi isa lang, kailangan dalawang may lalagay natin na strap. So ganun to lahat, lalagyan natin yan lahat. O nga pala, dito tayo pumarada sa gilid ng building para yung hangin hindi siya tagusan. Doon sana tayo sa ibang mga truck doon, may mga nakaparadang truck doon. Ay, nawala na, ayun. Doon sana tayo, pero nakita ko naman tong building, wala nakaparada dito. So matras ako para cover tayo sa building, yung hangin hindi tagusan, kaya hindi gaano siya mahangin. Kasi lagi may nakaparada dito, trailer nila. So ngayon libre tayo, kaya dito tayo pumarada. Cover na cover tayo sa building na to. Okay. Ito nga pala guys, may mga kanya-kanyang diskarte sa paggamit ng portable strap. Ito sa akin, ganito ang ginagawa ko para mas easy para sa atin. May mga diskarte na pagpasok ng ganyan, ilulusot ulit ng ganyan. So okay yan, kasi pag hinigpit, hawak-hawak nila, di ba? Pero pag tinanggal mo naman, mahirap tanggalin. So yung sa akin naman, ganito ang style ko, ganyan lang siya. Ganyan lang ang style ko. Then i-roll ko. Tiklop, i-roll ko na lang muna. So dito, iniipit ko lang siya dito sa pagitan niya. So ito, habang hinihigpitan natin, humihigpit din yung ipit niya. Ganyan. So ganyan. Para pagtanggal mo ng ito, tatanggalin, release ko. Ganyan. Hihilain mo lang ganyan yan. So luwag na, di ba? Kaya ganyan ang diskarte ko. So higpitan ulit natin. Kanya-kanyang diskarte. Wala akong sinabing mali ang gawa nila. Yun, ang diskarte nila ganoon. So akin ganito. Nagbibigay lang ako ng idea. Okay, din ito naman rolyo. Yung iba tiklop, ganyan, di ba? So okay naman yun. Okay, kanya-kanyang diskarte yan. Sa akin, ganito naman yung sa akin para mas mapabilis ako. Siguro kanya-kanyang diskarte naman yan para mas kung saan ka komportable. So yan, kunting higpit pa, hawak din sa rub rail, then sakay konti. Okay, ito nga pala guys, dahil nga bags ito yung karga natin, alalayan nyo na wag itong strap lahat mapunta dito sa loob na to. So yan, inaalalayan ko siya na hindi siya papasok ng lahat sa loob, kumbaga makakagat lang siya. Ganyan. So ganyan, i-atras ko pa siya ng konti
para yung ibang strap dito lang mapunta hanggang kalagitnaan lang. So tulad yan dito, sure nyo na hindi malaglag. So tingnan yung pagkaipit nya, hindi yan mapupuno dito sa sulok na yan. Pag napuno, i-adjust na to, atras pa. So yan, yan o, maluwag pa. Kasi pag napuno lahat ito, napunta dito, masikip na ito, pero strap nyo maluwag pa. So guys, ayan, nasecure na natin lahat, nalagyan ng plastic corner lahat. So itong mga strap natin hindi napuno doon sa winch nya. So okay na okay. Ayan. So itatarp na natin siya. Make sure na okay pagkalagay ng mga plastic corner. Ayan. Hindi natin gaano mahigpitan to dahil baka sumabog yung mga nakabags. Yung saktong higpit lang. Ayan. Ito, dagdagan pa natin to kasi umipit doon. Ayan. So lahat yan may plastic corner. Itatarp na natin siya. Double check nyo tulad nito 1, 2, 3, 4, 5 5 kamada yan, nakasentro yung isa, dalawa doon, dalawa para balance yung bigat. Ito nga pala sa pop trailer, hindi natin pwede siya isentro dito sa trailer na to kasi sentro niyan guys yung itong sticker or itong marker light natin. So 1, 2, 3, 4, 5 na kamada rin yan. So hindi ko siya sinentro. Ang sentro niyan ito. So 1 foot behind, patras ang ginawa ko. Kaya nandito siya. Yan ang balance. Then dalawa doon, dalawa dito. Sakto ang gauge natin. Ang gauge natin dito 74. Allowed tayo hanggang 78. So pwede pa nga i-atras na kasi hindi niya tinapat talaga sa sticker. Dapat atras pa. Pero pasok tayo. Then dito sa lead trailer natin, yung gauge niya, kita ko sa inyo, 76, sarado 76. Allowed tayo dito 76, 78. So sakto na yan. Pasok tayo. Then itatarp na natin to guys. Siyempre tabi natin to, baka makalimutan. Ang unang pag-tarp, una natin lalatag dito sa puwet, pabanti ganon din yun sa likod. So hindi ko alam kung ilang feet ito, baka dalawang tarp dito ilagay ko or dalawang tarp doon, dito isa yung portable, pero sukatin natin na metro. So guys, sablay tayo, may ginawa ko na sablay. Underestimate ako, ginamit ko steel tarp, di ba? So bitin siya. Ayan, bitin. Ngayon yung katulad na nakaraan, ulan, snow, di ba? So hindi po pwede na ganito ito. Trinay ko lang siya para makita ko kung mababanat ko pa ba siya. Hindi talaga, kabilaan ganito siya. So hindi talaga po pwede na ganyan. Pwede natin siya gamitin kung sakto dito sa rub rail. Kung sakto lang sa rub rail, kaso lang bitin talaga. So hindi makukuberan, papasok pa rin yung tubig dito. Ayan, mababasa yung asin. So alam naman natin na yung asin galing sa loob ng shed, bawal maulanan. So ito, ginamit ko siya ngayon dito. Still lumber tarp ang ginamit ko, pero yung isang tarp, steel tarp ang ginamit ko. So kailangan pa rin may steel tarp para matakpan ito. Bitin kasi yung isang tarp lang, bitin siya, pero steel tarp na ginamit ko para matakpan lang itong likod. Ayan siya. Ayun, okay na tayo dito sa pop trailer. So yun, isa siguro babaklasin ko na lang siya, then itatarp ulit natin siya. Tama, bitin kasi, bitin na bitin. Mahirap na to, hindi pwede yung ganyan na magbabaka sakali tayo na okay. Pero trinay ko muna talaga kung pwede siya, itong steel tarp na to.
So hindi talaga siya obra, mababasa to. Ayan, ayan langit natin, makulimlim. So baka dito pa lang i-reject na tayo. Kaya ulitin na natin yan. Di baling doble trabaho, wag lang mabulilyaso. Di ba? So okay lang naman yan, kasama sa ano, dahil akala ko kasya. Pero kung yung bentonite na tarp ang gamit ko, lagpas dito yung kasi 5 feet yung side nun, ito 4 feet lang. Eh akala ko kasi hindi naman siya pantay na pantay sa trailer, kaya akala ko sasakto siya. So hindi na natin gagamitin to, tatanggalin na natin habang may time pa, habang hindi pa umuulan, at habang hindi pa nakikita ng ano natin, client natin or customer natin. So play safe lagi tayo, huwag natin daanin sa apurahan. Di baling ma-delay tayo, di baling doble trabaho natin, wag lang tayo mabuligyasa, di ba? So yan, ulitin ulit natin to, baklasin natin yung tarp. So ayan, nalatag na natin yung lumber tarp. Tinanggalan natin tong steel tarp. Di ba, paulit-ulit na lang tayo, di ba? Huwag lang tayo mabulyaso. So yun lang guys, hanggang dito na lang tayo. Ingat-ingat at takbong pogi lang. Swerte nung ano, yung mga 53 na trailer, mababa lang yung load nila. Di katulad sa atin, tuhay yan, magkapatong. So yun, tapusin muna natin to. Ito na yung finished product ng pagtatarp natin. Ayan na siya. So ready to go na. Going to Victoriaville, Quebec. So hindi na papasukin ng ulan kasi pantay na siya sa rub rail. Mabasa man yan, konting-konti lang sa paleta. Unlike kanina, halos isang dangkal yung gap sa trailer and paleta. Bulilyaso tayong ganon. So na-roll ko na rin yung tarp, yung steel tarp na-roll ko na rin. Ito, dito na lang muna natin nilagay ito sa trailer para makatakbo na tayo. Then lalabas tayo, titimbang pa tayo bago kukunin yung paperwork. Alright, tara. Let's go. Ganda ng view, no? Timing tayo, walang snow, walang hangin at walang ulan. Then lalabas na tayo. Buksan natin to, mainit. Puminit. Tara, let's go. Itong automatic guys, hindi yan mag-engage kung hindi tayo tatapak ng preno. Tingnan nyo. So hindi siya nagda-drive. Nagda-drive siya pero neutral pa rin. Kailangan tatapak, neutral muna natin. Kailangan natapak tayo sa preno. Engage. Ayan na siya. So isigunda lang natin. Ilaw. 1, 2, 3.
Build up muna tayo. Hangin. Alright. Oh, yung kape ko malamig na. Ito kasi mga biyaheng US to, or ano, kaya or 53 lang talaga ang trailer niya, kaya mababa lang. Titimbang tayo doon, guys, ah. Siyempre lilista natin per axle. Para updated tayo sa timbang natin. Stop muna. Gear number 2. Ballpen per axle. Okay. Testa natin. 540. To 170. Four 410. Then ang gross natin 61,750. Alright. So pasok tayo sa gross, dahil ang gross ng Quebec 62,500. Oy, shoutout sa tropang EBD. I-calculate natin to, guys. Papakita ko sa inyo. Tabi muna tayo. Calculate natin to. Itong calculator. Itong 22,170 ima-minus natin dito sa 5,540.
Ngayon yan ang drive natin, 16,630. So ayan siya, 16,630. Yan ang drive natin. Then ito naman, para makuha natin yung lead trailer natin, 45,410 minus 22,170 equals 23,250. 23,240. Yan ang lead trailer natin. Then para makuha natin timbang ng PAP, 61,000. Yan yung gross natin, 61,750 minus 45,410, 16,340. So pasok na pasok tayo sa PAP trailer, 340. Dahil dito sa lead trailer allowed tayo hanggang 17,000. Dito 24,000 sa lead trailer. Dito sa PAP trailer 17,000 tayo allowed. Eh ang gross natin 67,750 lang. So pasok na pasok tayo overall. Pero pasok na pasok din tayo sa per axle. Ganyan lang pag-calculate pag ang timbangan ay buo. So tara, let's go. Puntahan muna natin yung paperwork natin doon sa opisina. Kunin natin ang paperworks. Ayos na pag-secure. Talagang take time natin na pag-secure para safe na safe. Yung kay kuya, bakit? Ay, yung start niya walang D-ring. Yo, shout out sa mga tropa ang EBD. Nakakapagod pero i-relax lang natin sarili natin para hindi tayo may stress. So don't forget yung paperwork natin na huwag natin makalimutan makuha. Tinanong ako sa opisina bakit ako may camera daw. Sabi ko I'm doing vlog, video, how to secure, how to proper securement of this your load. Sabi niya okay, makes sense, pero hindi ko na siya binidyo. Tayo putik. Yan. So ready to go na tayo, pero mag day off muna tayo. Uy, wala akong bungee dito Ganon. To. So yan. Marami rin Pilipino dito, mga kababayan na nagtatrabaho dito. Okay ka na, Ken? Ready to go tayo. Alcohol. Maganda talaga pag puti combination puti at puti ang trailer. Okay, let's go guys. Isa tayo. Asin pala talaga yung load na to. Original talaga pala na asin. Ayan puting puti tunay pala, pure na asin pala talaga. Hinuhulog ganun pala niya sa butas sa ilalim, tapos ko-conveyor. Ayan pala yan tunay pala talagang asin. Siguro hinahaluan lang ng chemical.
Okay. So hanggang dito na lang tayo guys. At ingat-ingat na lang tayo sa biyahe. Every day, pray before you leave. Okay.